And we're back to one of my favorite places dito sa amin. Ito yung sa Mr. DIY. So, dahil back to school na rin, kailangan ko nang bumili ng ibang mga gamit namin sa aming pag-homeschool. So, dito sa Mr. DIY, nakakita ako talaga ng mga great finds. Tapos, affordable lang yung mga prices nila. So, mamaya makikita nyo kung gaano nakadami yung mga display nila dito. Ready na talaga sila for back to school. So, itong section na to ito yung section ng mga shape sorters. So, merong iba't ibang klaseng mga shape sorters dito. Nakabili na ako nito last year for Zion and na-enjoy niya din talaga yung activity na to. So, iba't ibang klase. Matatrain talaga yung mga bata na malaman nila talaga yung mga shapes using yung mga shape sorters na kagaya nito. And meron din ako ditong nakita na soft dye. So, ito, maganda ito para sa mga toddlers dahil yung mga toddlers mahilig silang magbato-bato. At least ito, malambot lang ito kahit tamaan sila, okay lang din sa kanila. So, dahil naghahanap din ako ng mga items na kailangan namin sa science namin dahil si Yosh ay meron na siyang science this year. So, nahanap ko tong mga animals na to. And itong mga animals na to, magaganda to, malalaki kasi siya. So, kapag nag-aaral kayo ng mga all about animals, so pwede natin itong gamitin. So, nakita ko to, marami na din kaming nabilihan ng mga ganito na iba't ibang klaseng design. Sobrang helpful nito para sa mga toddlers, lalo yung mga 1 to 3 years old na kailangan ma-develop yung kanilang fine motor skills. Yan. So, maganda tong toy na to para sa kanila. And then, isa pa ito. Ito, gustong-gusto ko din ito. Ito yung tinatawag na knock ball. So, meron siyang hammer, tapos meron siyang inanak na mga balls dito sa loob. So, ang daming toys dito na maganda din talaga para sa kanilang development ng kanilang fine motor skills. So, like for example, itong mga sand na to, yan, maganda to para sa kanilang fine motor skills. Tapos, nade-develop din yung creativity and imagination ng mga bata. So, meron ding mga malalaki talaga na mga sand. And look at this. Sobrang dami nga naka-display ng mga toys dito. Pero, what I love about sa Mr. DIY ay yung ibang mga toys dito ay very intentional. Intentional sila when it comes sa learning ng mga bata dahil itong mga to, like for example, itong mga stones na to, ay pwede siya talagang maka-develop ng kanilang creativity. So here, nakikita nyo to, sobrang na-amaze ako dahil first time ko ulit nakita yung Mr. DIY na punong-puno na ganito. Kasi nga, for the last, parang summer, parang hindi naman sila ganito kadami yung display nila dito. Pero ngayong back to school, ang dami talaga nilang mga display ngayon. So, nakita nyo mga erasers, iba't ibang mga classic erasers ang meron sila dito. Grabe, hindi ko nga alam kung paano nila ginagawa yung mga erasers na to. Dahil even yung mga details, para talaga siyang mga totoo na. So, ayan, animals din ito or mga insects din itong mga ito. Of course, naghanap din tayo ng mga activities na pwedeng gawin ng mga bata. So, meron ako nakita dito na wooden painting set at itong mga color-in na pencil case. So, classic yung mga pencil case na yan dahil ginamit na namin to last year. Then, meron din ito. Ito naman na string art. So, marami din silang designs na meron dito. At iba't iba pang klaseng mga activities. So, ang maganda lang dito sa Mr. DIY ay nakaset na sila. So, yung mga kailangan nyo na mga tools and then even yung mga materials nasa isang kit na talaga. So, yan. Itong mga to ay mga classroom decor na pwede nating gamitin sa ating mga homeschool room, homeschool area, or kaya sa ating mga learning spaces. So, marami to. Like itong mga to. Sobrang cute ng mga design ng mga to. Sobrang mai-enjoy ng mga bata. So, pagka meron kayong mga classroom decors, talagang nakaka-attract din talaga naman itong mga to sa mga bata. Minsan makakita ka ng mga nakasingit na mga activity kits dito. So, kagaya ng mga activities na to. Maganda lang dito sa Mr. DIY ay marami ka talaga makikita ng mga DIY na mga activities pero kompleto na sa set. So, kagaya ng sinabi ko kanina, lahat ng mga kailangan mo in-set ng isang activity like itong foam clock at saka itong weaving kit. Lahat ng mga tools at kailangan mo na materials ay nandito na sa loob. So, yan. Ito yung mga examples pa ng mga activities na makikita niya dito sa Mr. DIY. And I also found itong mga iba't ibang klaseng mga wooden boards. So, pwede nyo itong pagkabitan ng mga art pieces ng mga anak nyo, ng mga assignments nila, ng mga worksheets or mga projects nila para ma-remind lang sila. And
And nandito na tayo sa isang favorite na part ko dito sa Mr. DIY. So, ito yung mga pens, highlighters, mga pencils, mechanical pens. Ay, nako, grabe. Sobrang dami dito sa Mr. DIY. Gustong-gusto kong pumunta dito dahil lagi talaga akong nakakabili ng mga ballpens nila dahil mahilig nga ako sa mga pens at mga highlighters. And, syempre, dahil mga pens at ballpens at mga highlighters, so meron din sila ditong collection ng mga pencil cases. Ang gaganda ng mga design ng mga pencil cases na to. So mamaya papakita ko kasi meron din ako nakita dito na isang section pa ng mga pencil cases. So this one naman ay yung mga bags. Grabe, sobrang cute ng mga to. Itong mga tote bag na to. So mga kawaii siya. And nakita nyo si Zoe. Sobrang na-enjoy niya talaga yung mga kawaii na mga designs. So ito yung mga example ng mga tote bags na meron dito. Sinasabi ko sa inyo na quite a collection of mga pencil cases. So, nakita nyo to. Ang cute na to, pop-it na pencil case. Ewan ko kung magagamit ba nila to. Or kaya naman maglalaro na lang talaga yung mga bata pagka yun yung binili ko. And ito yung ibang mga pencil cases pa na pwede nyo talagang bilhin dito sa Mr. DIY. So, ito yata yung binili ko for Yosh. Hindi ko lang sure kung ito yun. Pero mamaya papakita ko sa inyo sa haul. Dahil na rin nandito kami sa Mr. DIY, we made sure na rin na makabili ng mga water bottles at ng mga baunan or mga bento boxes ng mga bata. So, ito yung mga design na meron dito sa Mr. DIY. So, merong iba't ibang mga sizes din ng mga bento boxes na meron sila dito. Tapos, magaganda din yung mga design nito. And matitibay din dahil yung last year namin talagang intact pa siya. So, hindi pa siya nasisira. So, maganda din yung mga klase ng mga bento boxes dito sa Mr. DIY. So, let's do a quick haul. So, konti lang naman ito, kaya quick haul lang. Tapos, yung mga binili lang namin ay yung mga kailangan na talaga namin. Kasi, halimbawa yung mga pencils, mga ballpens. So, marami pa kaming supplies dito, mga natira namin last year. So, yun lang din yung gagamitin namin. Yun din talaga yung perks ng homeschooling. So, isa sa perks ng homeschooling ay yung talagang pwede mo pang gamitin kahit yung mga luma ng mga gamit. Ganyan. So, yan. So, ilan lang naman ito. Ano ba yung mga pinabili namin? So, anyway, ito. So, bumili kami ng bento box or lunch box. So, ganito yung itsura niya. Yan, para mas makita nyo. So, ganyan siya. So, meron na siyang mga division. Para dito yung kanin, yung ulam. Tapos, ang gusto ko lang dito, yan, no? Meron siya dito. Tapos, meron siyang takip niyan. Ito yung takip niya. So, para kapag may sabaw, yung ulam nila, so, hindi talaga mag-spill yung ulam nila dito sa kanilang lunchbox. So, dalawa yung binili namin. So, isa yung kay Zoe, tapos isa yung kay Yosh. Ano ba yung color ni Zoe? Anyway, yan siya. Dalawa na lunchboxes yung binili namin. Tapos, we also bought, dahil meron kaming mga lunchbox, so bumili na rin kami ng water bottle. So, itong mga water bottles na to, plastic lang naman ito kasi last year yata ay bumili ako nung bottle talaga. Tapos parang isang bump lang sa somewhere sa table, ganyan, nabasag na agad yung water bottle ni Yosh. So, yan. Ang binili ko sa kanya ay plastic, tas matibay na siya. Makapal na plastic na yung binili ko sa kanya. Tapos ang cute lang, oh. Ang cute ng color. Para siyang sports na water bottle. So, ito yung kay Yosh. Tapos, ito naman yung pinili ni Zoe. So, yan. Ganyan siya. Tapos, para siyang may pagka-matte yung kanyang material. Tapos, ito yung kanyang takip naman. So, ito yung kay Zoe. Tapos, ito yung kay Yosh. Yan. So, water bottle. Tapos, meron na kaming lunchbox. And then, we also bought pencil cases. So, yan. Ito yung binili ko kay Yosh. So, classic lang na
pencil case yung binili ko sa kanya. Tapos ito naman yung kay Zoe. So, siya yung pumili nito actually. So, yan. And then, I also bought itong glue. So, meron ako, kasi naubos na yung glue namin dito. So, bumili na ako ng glue. And then, of course, syempre, hindi talaga mawawala yung pagbili ng mga ballpen kapag pumunta ako sa Mr. DIY. So, bumili ako ng highlighter pen, tapos ng mga ballpen. So, yung ballpen na to, meron na siyang black, red, tapos blue. And then, ito naman yung highlighter pen. So, glitters naman siya. Glitter pen naman itong mga to. So, ewan ko ba kung bakit ang dami ko pang supplies ng mga glitter pens, pero yan, nakapapabili pa rin ako sa Mr. DIY. Bumili lang ako nito, yan, pang border ito dito sa aming blackboard, kasi plan ko last year, nalagyan ng border yung aming blackboard, kaso lang parang tinatamad na ako, hindi ko na magawa siya, wala na akong oras para gawin yung border. So, yan, bumili na ako nito para tong wallpaper, pero ganito lang siya kakapal. So, yan, ito yung lalagay ko dito sa aming blackboard. So, yan, yun lang naman yung ating haul. Ito yung mga pinamili ko sa Mr. DIY. Hindi pa to kompleto kasi meron pa akong ibang mga hinihintay pa ng mga supplies. Magba-back to school haul tayo or back to school na school supplies haul tayo next time. So, yan. So, thank you so much for joining me today and sana na-enjoy nyo yung pagtutour ko sa inyo sa Mr. DIY kanina. So, yun yung makikita nyo talaga sa Mr. DIY. Ang dami talaga na ngayon dahil back to school na nga. So, thank you so much and happy learning everyone. I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!